Ang tanong ho natin, ito po ay nire-review nyo ho ba yung nangyari blackout dahil malaki pong nalugi. Sabi po ng LGU, talaga namang perwisyo ang kanilang inabot, yung mga negosyo lalo na mga hotel, mga tourist spots. Talagang malaki po ang nawala, mga pagkain na nabulok, mga medium, small, medium enterprises, businesses, tinamaan po, umaray ho, billion daw. So ano po ang ginagawa ngayon ng Department of Energy, ASEC Marasigan? Maraming salamat po, Congressman. Bali, tama po kayo. Base po sa mga report ng ating mga local government units at saka mga business groups, malaki nga po ang kawalan na nangyari dahil sa pagkaputol o ng serbisyo kuryente natin sa buong Panay Island. Isipin po natin, bakasyon pa po naman, holiday season pa po, ang Boracay po ay nawalan po ng power. So talaga pong example lang yan. At sabi nga po ni Mayor Treñas, sa Iloilo City pa lang po yung halaga po ng komersyo na nawala ay umaabot on a daily basis po ng 400 to 500 billion. So sa kasalukuyan po, patuloy po ang masusing pag-aaral ng kagawaran ng enerhiya na sa pagtulong na rin po namin sa ating Energy Regulatory Commission dahil ang talaga pong may regulator natin ng power industry ay ang ating tinatawag na Energy Regulatory Commission or ERC. So patuloy po tayong nangangalat lahat ng informasyon para po mapaghandaan natin ang lahat ng pwede maging katanungan at masagot po natin ng naaayon po sa mga tamang datos at very timely po na pagkuha ng mga ito. Alam mo, ASEC, I don't know kung kaya ng powers mo sagutin ito, pero tatanungin na ho kita ng diretso. Ito rin ho, matagal ng katanungan. Itong NGCP kasi ngayon ay pinapatakbo po, may franchise ito at hawak po ng mga Chinese investors ito. Do you think it's high time na ibalik sa gobyerno ito under your control, itong NGCP na ito, para ma-monitor? Total, meron naman tayong pondo na ngayon na sinasabi ni Speaker na Maharlika, pwedeng pondohan ho ito. Will you agree to this idea na kunin na natin ulit ito, ibalik na muli sa atin? Since nang hinawakan po ng mga Chinese investors ho ito, wala na ho nangyari. Puro naman ho brownout. Ala naman silang dinagdag na upgrade. Ganun pa rin naman ho, lalo pang lumala. What do you think? Tama po kayo. Kasama po sa aming pag-aaral at investigasyon ang compliance po ng ating NGCP, po, ng National Grid Corporation, doon sa kanilang responsibilities. Kasi dalawa po ang major function ng ating NGCP. Una po, yan po yung mga pagtatayo ng mga transmission facilities, pati na po, hindi lang po yung linya, pati yung substation. Ito po yung tinatawag natin transmission service and network service provider. Ang isa po nilang function na kakaiba naman ay yung pong pagiging system operator. Siya naman po ang nagmamanage, nag-a-administer kung paano dumadaloy ang kuryente natin. At sa tingin po natin, ito pong pangyayari ng January 2 ay halos kahalintulad po nung nangyari noong April 2023 kung saan po ang buong isla din po ng Panay ay nagkaroon din po ng blackout. At ang naging resulta po doon ay yung pong pagkaka-outage sa mga planta, ang naging primary problem po ay linya. So ngayon po, tinitingnan po natin, meron ba non-compliance? Dapat ang Department of Energy po at even yung ating Energy Regulatory Commission ay hanggang sa administrative regulation lang. Ang prangkisa po ay ang nagagawad ay ang ating Kongreso. Parang sumablay talaga dito ang NGCP, sir, dahil bumigay yung isang planta, dapat na-control na nilang pagdaloy ng kuryente niya, kaya bumigay na rin yung iba. May kapabayaan talaga daw dito ang NGCP. Tama ho ba na dapat managot dito ang NGCP? Tama po kayo. Ang nakita po namin sa mga unang datos na nakalap namin ay malaki ang pagkukulang ng ating system operator. Kung bakit hindi nila nagawa ng paraan na ma-prevent yung total outage ng buong Panay kung nangyari na ito nung isang taon.
nasunod po ba yung lahat ng rekomendasyon ng ARC at ng DOE para po maiwasan yung palawakang outage sa Panay? Yan ang sinasabi ng informante ko, ng aking source dyan sa loob, ASEC Marasigan. Milyon-milyon, daang milyon ang kinikita ng mga investor na yan. Imbis na ipondo rito at gumawa ng mga additional transmission facilities, ay inuuwi lang sa China. Yun hong nakakalungkot dyan. Kaya alaho silang mga bagong mga facility kung titignan ho, susuriin. Anyway, ASEC Marasigan, sir, maraming salamat po sa oras ni ibinigay. Ay, may tatanong lang ho ako, sir. Ano hong ibig sabihin ng Pangulo na i-reset ng NGCP ang kanilang rates? Ano pong ibig sabihin niya rito? Meron po tayong regulatory period. Yung po yung period na nasasakop kung saan nasasaad po kung magkano ang sisingilin ng NGCP sa mga customer bilang kabayaran po doon sa pagtatayo nila at pagmamanage ng ating transmission system. Diyan po kasi dinidetermine magkano ang dapat. So ang ibig pong sabihin ng Pangulo, ng ating mahal na Pangulo ay pag-aralan mo rin yung pong regulatory period at i-reset kung ano man yung dapat kinikita ng NGCP. Tama ba yon at naaangkop sa serbisyong ibinibigay nila sa atin? Alright. Okay, thank you. Thank you po, Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Good morning po sa inyo at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat. Isang makakalikasang araw po para po sa ating lahat. Ma'am. Magandang umaga po. Ayun na nga, kaliwat ka ng batikos nang natanggap ninyo. Okay lang ho ba? Magtanong kami uli. Of course po, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na magpaliwanag. Nandito po si Congressman Erwin Tulfo muna, ma'am. Okay, Kong. Alam nyo, attorney, nasa Ibayon Dagat po ako, pero nasasagap ko pa rin ang balita na may brownout, may blackout dyan sa Panay Island. Nangyari na pala ho ito last year. Bakit hindi po ito nagawa ng paraan of finding a solution para hindi na po muling mangyari ho ito? Nangyari na pala ho ito noong April 2023, attorney. Tama po yan, Kong, no? Actually, noong April 23, kung titingnan niyo yung mga datos at yung factual, yung pagsunod-sunod ng event, may isa hong commonality dito. Yung pagbagsak ko ng isang malaking planta na wala po sa protocol, yung pagbagsak niya. At yan ho talaga yung naging proximate cause kung bakit nagsunod-sunod yung pagbagsak ng planta. After po nung April 2023 incident, marami pong mga suggestion para ayusin at hindi na maulit to. So, kailangan ho natin din balikan kung yung mga protection settings ng planta po nanatiling compatible with the transmission system. Pero di ho ba, sabi po ng DOE, dapat hindi po nangyayari ang malawakang blackout. Trabaho nyo po ito to control, to contain. Kung may problema, kayo po yung nasa grid, di ho ba? You run this grid, ika nga, dapat, kung nakukontain nito, kunwari bumagsak dito, nagka-brownout ng isang planta na ang hawak nito, for example, Boracay, dapat hindi apektado ang ibang mga isla, ibang mga probinsya. Tama po ba, at Attorney Alabanza? Tama yan, Kong, no, na ang NGCP po nagpapatakbo ng transmission grid. Pero po, nakasalalay din po kami sa supply na nanggagaling sa mga power plants. Kasama na po dyan yung ginagamit ng mga distribution utilities sa pang-distribute sa kanilang mga consumers at kasama din po sa power plant na inaasahan namin yung ginagamit naming kuryente para mabalanse po yung sistema. Ngayon po, ang nangyari sa Panay nung January 2, Kong, 4 na power plants supplying 70% of the system ng Panay nawala po. And out of the 4 plants po, iisa lang ang naka-scheduled maintenance shutdown. Yung nalalabing 3 po, emergency shutdown, ibig sabihin, wala po silang abiso na babagsak sila. So yung NGCP po, wala po kaming kuryenteng maitutulak at wala rin kuryenteng pantulak
dun sa sistema ng Panay. So, yun po yung naging sitwasyon. Na tama po, obligasyon ho naming balansehin yung transmission system. Pero kung wala pong supply ng kuryente, wala ho kaming maide-deliver. Kaya nga po, attorney, kaya nga po yung sinasabi ng mga energy authorities natin, hindi kayo nagdagdag ng mga additional transmission facilities. Kulang ho. May pinangako ho kayo pero hindi ho nagawa. Ma'am, simple lang ho ito. Negosyo ho ninyo ang mag-distribute. Kayo po ay yung, we were talking about mga grid, di po ba? Am I correct? Trabaho ho ninyo yan. Nangyari na po ito last year. Bakit parang hindi ho natin napaghandaan? I'm sure hindi po ito bago sa inyong negosyo po, ma'am. This is not the first time. Sa mga... Kaya nga po, kung parang wala pong iniwan ito, attorney, let's put it this way. Nasunog yung sasakyan o tumirik yung sasakyan because may problema, yung makina hindi ko inayos. May problema. Gano'n na naman, papatakbuhin ho natin. Madam, January lang ho ngayon. Paano ho ngayong summer? Yung load na necessity na kailangan ng mga consumer, paano ho yan? Di babagsak na naman. What will you do, Attorney Alabanza, in case pagdating ng April, ngayong Semana Santa, lahat ng tao nasa Boracay, nasa bahay, nagbabakasyon, naka-aircon, lahat na. What are you going to do? Meron na ba ho kayo mga contingency plan? Dapat to, meron na ho kayo mga ganon. Nung tumama po ito noong April 2023, Attorney Alabanza. With all due respect po, no, yung naging issue po kasi is supply. Ang NGCP po sa ilalim ng batas, pinagbabawal ho kaming magkaroon ng interest sa generation. I understand ngayon that, ma'am. Let me butt in. Okay, hindi nga po kayo. So you could have done something. You could have dialogue and talk to these people. And dapat bumalik ko kayo sa drawing board. What if? Pag bumagsak yung apat, what do we do? Department of Energy, what must we do? Distributors, what do we do? Di po ba? Kasi kayo ho yun. Hindi ho kayo ang source ng power. Kayo lang nagdi-distribute din noon. Dumadaan sa iyo. Pero paano kung dumating na naman itong issue na ito ngayong April, ma'am? What will you do? Kaya parang hindi ho tayo ready. Tama po yan, Kong, no? Prospective, ma'am. Ano po plano? Anong gagawin ninyo? Congressman, no? Like yung analogy niyo po sa sasakyan. Isa po sa mga inano namin na solusyon, isiguraduhin pong may sapat na gasolina. Ngayon po, ginawa na ho namin yung pagkukumpuni dun sa kotse at lahat po ng dapat na tweaks ginawa ho namin. Meron pa rin hong mga ibang solusyon na inaantay namin. Pero ang nangyari ho nung January 2, wala hong gasolina. Ma'am, ganito po. Nung oras pong bumalik yung gasolina, nung January 5 at 12 noon, wala naging problema moving forward. So para pong supply talaga yung naging issue. As far as I understand, meron pong usapan na magtatayo kayo ng mga facilities, di po ba? That's part of the contingency. Bakit hindi po na ipapatayo? Because ayon po sa aking sources dyan sa loob ng NGCP, sa halip na yung kinikita ho ng bilyon-bilyon ng mga investors po natin, gamitin para maglagay ng mga additional facility, hindi naman ho, inuuwi ho somewhere, binubulsa, sa bagay, karapatan naman nila pero hindi yung wala po mga investments, additional investments, attorney. Siguro, kailangan po ng mga investor natin, nag-invest na sila, dapat magtayo pa sila ng mga additional facility. Di po ba kasi, this is power ho ito power ang pinag-uusapan natin. Hindi malayo po, ngayong siguro, ayoko naman magmukhang manghuhula ako, na baka sabihin ko ngayong April, magba-blackout na naman ho dyan kasi hindi pa ho kayo. Sige, ganito na lang, attorney. Anong paghahanda na ang ginagawa ninyo para hindi na maulit itong brownout na ito, blackout dyan sa inyong lugar, sa Panay pala? Ano hong paghahanda na ang ginagawa ninyo? What are you doing? As transmission service provider po, ang magagawa lang namin is ayusin yung daanan ng kuryente. At para lang po sagutin yung alegasyon po ng iba na wala kami idinadagdag, marami na ho kaming naiambag sa sistema, including po yung pagpapaba ng power interruption. On the transmission side po hindi ho namin hawak yung supply. So kung sa transmission initiated outages o yung mga brownout na dahilan po transmission,
82% na po ang ibinaba niyan mula nung kami po ay mag-take over noong 2009. Halos 320 billion na rin po ang naipasok namin in terms of investment. So ito po in particular sa Panay po, yung huling transmission-related solution po, yung CNP3, yung Cebu Negros Panay, ang target po naming tapusin dyan is March 2024. Just to give context po kung gaano kalaki itong proyektong to, 500 towers po ito. At konti na lang po yung natitira na naapektuhan pa po ito ng TRO galing sa Supreme Court. So marami po talagang naging malaki dito sa pagtatapos ng project. Okay. Balik tayo, Pero, sir, Attorney. if I may, sir po, pag hindi po nagkaroon ng gasolina yung kotse, maski maitayo ho itong tawag dito, itong proyektong to, posible ho magka-problema tayo at hindi ho namin hawak yung gasolina. So kung wala pong supply, mauulit po talaga ito. So what do we do? So Yun nga, sir. kayo po that's why kayo po ang dinadaan, nag-distribute, wala po kayong plan of action kung sakasakaling bumagsak ko ito. There's nothing. So you're telling me now, attorney, with all due respect, this will happen again in April? Panginoon ko, Diyos ko po, por santo, por langit, Jesus Mariusep. Kaya po kung 3 taon na po ang nakaraan, paulit-ulit ho ang panawagan ng NGCP na sana kung hahanap po tayo ng solusyon, kailangan po alam mo ma'am, I'm not in the power industry business. Simple ang solusyon nakikita ko. Bakit hindi kayo mag-ready ng mga power barges? Sana dineploy nyo ho ninyo dyan yung mga power barges ho yan. Hindi ho, dapat then you could have told somebody, dapat coordinate with someone, ma'am, para alam ko bawal kayo magnegosyo ng ganyan. Okay, limited ho kayo, just supply. Pero kayo hindi nadaanan ng power, ma'am eh. So at this point, you're saying it's going, so tell me, it's going to happen again. Diretsahin nyo ako. It's going to happen again. We have suggested repeatedly po sa Department of Energy, pati na rin po sa Iloilo City. Lahat po sinasabihan namin na kailangan natin ng tinatawag na base load supply o karagdagang power plant. So paulit-ulit po nating sinasabi yun. Pero yun nga po, unfortunately, transmission ho yung nakikita at hindi nadadagdagan ng sapat na supply dito sa mga iba't ibang lugar. Matagal na po namin sinasabi yan. Kaya kung isang sektor lang po yung titingnan natin for solution, hindi ho talaga magtatagal kasi dapat po yung 3 sektor na yan magkaroon rin po ng solusyon. So willing ho kaming maging parte ng solusyon pero sana po ang pangkalahatang solusyon ang tingnan natin. So ang power supply sa Panay Island hindi kinakaya ng demand. So kung Panay Island apektado, baka Panay brownout naman yan ma'am this year? Sigurado. Again, yan po yung sinasabi namin, kailangan may mainam na generation planning. Hindi lang ho sa lokasyon, pati na rin ho sa teknolohiyang gagamitin, kesyo variable o non-variable. So marami ho talagang moving parts ng enerhiya. So kailangan I understand now you cannot answer some of our questions. Maraming salamat po. At ano hong plano natin ngayon kasi talagang ayaw aminin ng NGCP na may kasalanan sila. Sila daw ay transmission laang. Ang dapat sisihin para sinasabi yung mga power generating companies. Hindi sila. Pero sabi ko, hindi nila magagaranti at posible ngayong April dahil summer, maraming gagawin na kuryente, magba-blackout na naman kayo. Baka hindi lang 1 linggo, baka 1 buwan na, Congresswoman Garin. Tama po yan, Sec. Erwin, no? Kasi yan nga ang naging problema. Simula pa nung nagkaroon ng blackout noong January 2, yung unang naging aksyon ng lahat ng stakeholders ay finger pointing. At ito ay napakasama kasi nawala ang tutok eh. Di ba dapat pagka may problema ang pinag-uusapan natin solusyon? Dito ang nangyari, ang pinag-usapan ay wala kaming kasalanan dyan, turuan. Kaya nga talagang nasa ayos, no? It's really time na maimbestigahan ito at dapat yung investigasyon will clearly point out the flow of power provision and at the same time matuntun kung sino ang may sala at mabigyan ng pagkakataon na makorek ito or kung hindi naman nila kayang i-correct, di
papasukin kung sino ang pwedeng magkaroon ng mga solusyon dito. Kung hindi mo ba irerekomenda sa Committee on Energy natin na reviewin itong franchise nitong NGCP na ito kasi parang mga useless din naman, inutil. Hindi tayo mabigyan ng assurance na ang sabi sa atin ay sinisisi yung power generation na power companies ang may problema daw, hindi raw sila. Kung ganoon, sabi ko, bakit hindi kayo plinano? Nangyari na pala ito noong April. Wala raw sila magagawa. I think it's high time. I don't know if you'll agree with me, pero ito personal opinion ko. It's high time siguro na alisin na, bawiin na sa mga Chinese investor itong NGCP na ito. Ibalik na lang ulit sa gobyerno. What do you think? What are your thoughts about it? That can be considered, no? Pero babalik na tayo doon. Talagang dapat matuntun kung ano ang problema at saan yung ugat nito. No? Kasi even if we amend or we revoke their franchise, it will not prevent others to follow the same. At titignan natin, may problema ba yung power generators? Talaga bang may kakulangan? Kasi sa Erwin, tama po yun. Posibleng may sala ang NGCP. Pero posible rin na meron tayong mga batas na masyado nagpapabor dun sa power generator so much so na hindi nagiging open yung market. Kaya nga, kasi bakit sa ibang bansa, kanya-kanyang bahay merong o kanya-kanyang bahay may solar power, hindi nililimisahan. Tapos pag may refund, talagang refund ka agad. Sa atin, mangangapok ka na lang, hindi ka pa marirefund. Ang suggestion ko nga dyan, Kong, reviewin na lang siguro lahat ng prangkisa ng mga power companies, yung hindi na kinakaya, palitan dahil marami namang gustong pumagnegosyo ng kuryente, Congresswoman Garin. Yes, at kasama na dyan yung ating mga batas. Kasi minsan hindi natin ma-prevent. Baka lang yung mga batas ng mga nakaraan, merong mga rider na nagpro-protection. Okay, thank you.